Bago pa mag-weekend, noong Biyernes ng gabi, naglabas tayo ng isang video tungkol sa kung gaano kalaki ang magiging epekto ng mga Houthi kung sakaling pumasok sila sa digmaan sa Iran. At mukhang may nakapanood nga dahil kinabukasan, agad na sumabak ang grupo sa laban. At dahil doon, muling sumabog ang tensyon sa Middle East. Sa ngayon, maaga pa para malaman kung ano talaga ang buong plano ng mga Houthi, pero sa mga nangyayari, hindi ito magandang senyales. Tulad ng nabanggit natin sa video noong Biyernes, halos perpektong kakampi ang grupong ito ng rehimen sa Iran. Kung kayang isara ng Iran ang Strait, ang lokasyon naman ng mga Houthi sa Yemen ay nagbibigay sa kanila ng kakayahang posibleng harangin ang daloy ng mga barko sa Red Sea. Isang hakbang na tiyak magpapalala pa sa sitwasyon ng pandaigdigang ekonomiya. At bukod pa sa biglaang pagpasok ng mga Houthi, may isa pang revelasyon nitong weekend. May lihim palang ground operation ang digmaan na ito mula pa noong simula. Mga Kurdish fighters na sinusuportahan ng Mossad ang umano ay nagtangkang umabante hanggang Iran. Pero sa madaling salita, hindi nangyari ang lahat ayon sa plano. Mahigit isang buwan na ang lumipas at ito ang mga dapat mong malaman tungkol sa digmaan sa Iran. Pero bago tayo magsimula, kung bago ka pa lamang sa aming channel, mag-subscribe ka na para naman lagi kang updated sa mga ganitong uri ng video. Late to the party. Noong nakaraang Biyernes, naglabas tayo ng episode dito sa Noel Polo TV kung saan tinalakay natin kung ano ang posibleng gawin ng mga Houthi kung tuluyan silang sumabak sa digmaan sa Iran. At kung babawasan pa natin ang bigat ng sitwasyon, hindi ito magandang balita para sa buong mundo. Pagsapit ng Sabado, opisyal na silang pumasok sa laban. Nagpakawala sila ng mga ballistic missile na target umano ang mga sensitibong military positions sa southern Israel na nagpaugong ng mga sirena sa buong Beersheba. Ilang oras lang ang lumipas, sinundan pa ito ng panibagong alon ng cruise missiles at drones. Pero lahat ng ito ay na-intercept at walang naiulat na casualties o pinsala sa panig ng Israel. Kinabukasan, Linggo, tahimik, walang panibagong pag-atake o anunsyo mula sa Houthi media, kaya pansamantalang napaatras ang worst case scenario na tinalakay natin sa nakaraang episode. Pero ang tunay na kinatatakutan ng halos lahat ng bansa sa mundo ay hindi ang mga missile mismo, kundi ang Bab el-Mandeb Strait at kung ano ang mangyayari sa global oil supply kapag napagdesisyunan ng mga Houthi na isara ito. Sa ngayon, hindi pa sila umabot sa puntong iyon. Patuloy pa rin ang pagdaan ng napakaraming oil tankers sa Red Sea araw-araw base sa sitwasyon nitong Lunes ng umaga. Mahalaga na ang Red Sea sa global trade kahit sa normal na panahon. Pero ngayon, dahil halos sarado na ang Strait of Hormuz sa loob ng ilang linggo, mas lalo itong naging kritikal. At ang paraan kung paano isinara ang Hormuz ay dapat maintindihan dahil hindi naman talaga ito pisikal na binlock ng Iran o nilagyan ng mina. Ang simpleng banta ng pag-atake sa mga tanker na napatunayan nilang kaya nilang gawin ay sapat na para umatras ang karamihan sa mga barko. Sa loob lang ng ilang araw, tumaas ang panganib ng sobra, kaya maraming shipping companies ang tumigil na lang sa paglalayag. Dahil dito, ang Bab el-Mandeb, isang makitid na 26 na kilometrong pagitan ng Yemen at Horn of Africa, ay naging halos hindi mapapalitang ruta. Pinataas na ng Saudi Arabia ang kapasidad ng kanilang East-West pipeline hanggang 7 milyong barrels kada araw para mailipat ang langis papunta sa Red Sea ports. Samantalang ang Egypt naman ay nagdadala ng langis sa Mediterranean sa pamamagitan ng pipelines, habang ang kanilang refineries ay tuloy-tuloy sa paggawa ng diesel at jet fuel para sa Europe at North America. Sa ngayon, halos 6 na milyong barrels ng langis kada araw ang dumadaan sa strait at patuloy pa sanang tataas. Kung hindi dahil sa sitwasyon ngayon, alam ng mga Houthi kung gaano kahalaga ang rutang ito dahil napatunayan na nila noon na kaya nilang pahintuin ito. Noong 2023 hanggang 2025, ang kanilang kampanya laban sa Red Sea shipping ay nagpilit sa mga malalaking kumpanya na umiwas at dumaan na lang sa Cape of Good Hope. Bumagsak ang traffic sa Suez Canal mula 70 barko kada araw hanggang mas mababa sa 30. Tumaas pa ng halos 20 beses ang insurance costs. Lahat ng ito kahit hindi nila tuluyang isinara ang strait. Ngayon, nasa humigit kumulang 30 oil tankers malapit sa Saudi port ng Yanbu ang nasa loob na ng kanilang strike range. Ayon kay Elizabeth Kendall ng Cambridge, ang sabayang pagsasara ng 2 choke points ay isang bangungot na senaryo na maaaring magpahinto sa kalakalan papuntang Europe.
Nagbabala rin ang Goldman Sachs na kung mananatiling mababa ang daloy ng langis sa loob ng 2 buwan, posibleng lumagpas ang presyo ng langis sa all-time high noong 2008 na $147.50 kada bariles. Pero sa ngayon, hindi pa iyon nangyayari. Ayon kay Houthi Deputy Information Minister Mohammad Mansour, ginagawa nila ang laban na ito sa iba't ibang yugto at ang pagsasara ng strait ay isa lamang sa kanilang mga opsyon. Sa madaling salita, parang sinasabi nila na maganda ang shipping route mo. Sayang naman kung may mangyari dito. Hindi ibig sabihin nito na siguradong gagamitin nila ang pinakamatinding hakbang. Sa katunayan, mas naging mahalaga ngayon ang Red Sea, hindi lang para sa US at Israel, kundi para sa buong mundo. Ang pagsasara nito ay parang nuclear option para sa kanila. At kapag ginawa nila iyon at wala nang balikan. Maraming analysts ang naniniwala na mas mahalaga ang Bab el-Mandeb bilang pananakot kaysa bilang aktwal na sandata, lalo na at matagal na ang tensyon nila sa Saudi Arabia. At pagdating naman sa usapang negosasyon, dito papasok ang mga balitang umano ay nagaganap sa pagitan ng White House at Iran. Bilang mabilis na recap, noong nakaraang Lunes, nag-post si Trump sa Truth Social na umano'y nagkaroon sila ng very good at productive na usapan sa Iran. Kasabay nito, inanunsyo rin niya ang pansamantalang pagtigil ng mga pag-atake sa energy infrastructure ng Iran hanggang Biyernes. Pero ang deadline na iyon, muling na-extend hanggang April 6 na ngayon. At hanggang sa kasalukuyan, hindi pa rin sigurado kung tutuparin niya ito sa ikatlong pagkakataon. Sa totoo lang, may kakaiba na talaga sa sinasabing negosasyon ni Trump mula pa lang sa simula. Una, sobrang timing. Inaanunsyo bago magbukas ang markets. Tapos ang deadline naman ay pagkatapos magsara ang markets bago mag-weekend. Mas lalo pa itong naging kahina-hinala dahil tuloy-tuloy namang itinatanggi ng Iran na may ganitong negosasyon mula sa mga opisyal ng gobyerno tulad ng Foreign Minister na si Abbas Araghchi hanggang sa IRGC mismo. Pero kahapon, parang nagkaroon ng kaunting linaw ang lahat. Si US Representative Jim Himes, ang pinakamataas na Democrat sa House Intelligence Committee, ay nagsalita sa CBS Face the Nation at diretsahan ang kanyang sinabi. Ayon sa kanya, noong linggo, napagtanto ni Trump na may paparating na financial disaster sa market. Kaya ginawa niya na lang ang pahayag na yon. Siyempre, hindi natin ito kayang kumpirmahin ng 100%. Posible pa ring may mga nangyayari sa likod ng eksena na hindi alam kahit ng mga miyembro ng Kongreso. At sa katunayan, may mga indirect na paraan pa rin ng komunikasyon. Halimbawa, ang Pakistan ay lumalabas ngayon na gustong maging tagapamagitan matapos mag-host ng mga pag-uusap kasama ang iba't ibang bansa nitong weekend. Pero kahit ganoon, kapansin-pansin pa rin ang sinabi ni Himes. Sa huli, ang nakikita natin ngayon ay isang diplomatic process na parang totoo, pero hindi pa sapat ang lalim para makapaglabas ng konkretong resulta. Sa ngayon, ang deadline na April 6, 8 p.m. Eastern Time, ang susunod na magiging basehan kung saan patutungo ang sitwasyon. The best laid plans. Bago pa sumiklab ang digmaang ito, mainit na pinagtatalunan ng mga analysts kung posible bang mapabagsak ang Islamic Republic gamit lang ang air campaign. Hindi ito simpleng debate at totoong may malaking duda. Bagamat karamihan sa mga analysts ay medyo nagdududa, ang totoo, nasa hindi pa nasusubukang sitwasyon ng lahat, parang walang malinaw na precedent. Lalo pa itong naging komplikado dahil kamakailan lang, malupit na sinupil ng gobyerno ang sarili nitong mamamayan at tinatayang 36,500 ang nakitil sa loob lamang ng 48 hours. Sa kabilang banda, pinagsamang lakas ng US at Israel ang posibleng may pinaka-advanced na armas sa buong mundo at malinaw na handa silang gamitin ang lahat ng kaya nilang dalhin sa laban. Dito pumasok ang tanong, umuunlad na ba ang precision strikes at drone warfare hanggang sa puntong kaya na nitong magpatupad ng regime change? Kahit sa teorya man lang? Pero may isa pang argumento. Ang pagpapalit ng rehimen gamit lang ang pambobomba mula sa himpapawid ay halos hindi pa nangyayari sa kasaysayan dahil kahit gaano kalakas ang airstrikes, limitado pa rin ang epekto nito sa aktwal na sitwasyon sa lupa. Sa pananaw naman ni Trump, ang mga nakaraang forever war sa Middle East ay nag-aksaya lang ng oras at buhay dahil sa pagpapadala ng tropa sa lupa. Naniniwala siyang kaya niyang gumawa ng mas epektibong paraan na hindi na kailangan ng boots on the ground. Pero nitong weekend, may lumabas na nakakagulat na detalye.
Isang ulat mula sa Israel Channel 12 ang nagbunyag na matagal nang may plano ang Mossad na gumamit ng Kurdish fighters bilang ground force na kulang sa air campaign. Ayon sa report, 10,000 armadong mandirigma mula sa iba't ibang Iranian Kurdish opposition groups ang tatawid sa hangganan ng Iran at Iraq. Sa ilalim ng malakas na air support mula sa US at Israel sa unang mga araw ng digmaan, makikipag-ugnayan sila sa mga network sa loob ng Iran at tutuloy papasok sa bansa para pasiklabin ang mas malawak na pag-aalsa. At malinaw, hindi lang ito simpleng plano na manatili sa Kurdish areas. Ang target? Umabot hanggang Tehran. Iniulat din na si Mossad Chief David Barnea ay personal na nag-brief kay Netanyahu bago magsimula ang operasyon at pumunta pa sa Washington para ihain ang plano sa team ni Trump noong January. Si Netanyahu ay buong suporta sa ideyang ito, isang low-footprint regime change operation na matagal na niyang ninanais. Ayon sa ulat, isa pa ito sa mga naging dahilan kung bakit pumayag si Trump na aprubahan ang mga airstrikes noong February 28. Pero hindi lahat kumbinsido. Ang military intelligence ng Israel mismo ay nagbigay ng mababang tsansa ng tagumpay. Bagamat naniniwala silang gagawin ng mga Kurdish fighters ang kanilang bahagi kung sakaling magsimula ito. Habang nagsisimula ang airstrikes, naging abala ang CIA. Nakikipag-usap si Trump sa mga leader ng Kurdish groups. Samantala, binobomba ng US at Israeli jets ang mga puwersa ng Iran sa hilagang kanluran para magbukas ng daan. May mga ulat pa nga na may ilang fighters na nagsimula na ng limitadong operasyon sa border, pero kahit ganoon, hindi tuluyang natuloy ang full-scale invasion. Isa sa mga pangunahing dahilan, humihingi ng mga garantiya ang Kurdish factions na hindi naman naibigay, kabilang dito ang no-fly zone, sapat na ground support para hindi sila maging cannon fodder laban sa IRGC at malinaw na political commitments na hindi kayang ibigay ng administrasyon. Kaya nang bumagsak ang Plan A, ano na ang susunod? Iyan ang million-dollar question. Sa ngayon, mukhang bumalik ang lahat sa pinalawig na deadline ng April 6 kahit na nananatili itong malabo. Pero may isang malaking kaibahan ngayon. Kapag dumating ang deadline na iyon, may makabuluhang bilang na ng puwersa ng US sa rehiyon. Humigit kumulang 200 Marines ang dumating noong Biyernes. Ang 82nd Airborne Division ay papunta na rin at ayon sa ulat, pinag-iisipan pa ng Pentagon na magpadala ng karagdagang 10,000 tropa. Para sa konteksto, maliit pa rin ito kumpara sa halos 250,000 na sundalo na ginamit sa pagsalakay sa Iraq, pero hindi malinaw kung makakaapekto iyon sa pananaw ng publiko. Sa ngayon, bahagyang mas marami sa mga Amerikano ang tutol sa digmaan mula pa sa simula, pero hindi rin ito ganoon kalaking isyu para sa karamihan. Mas mababa sa 20% ang nagsabing malaki ang pakialam nila dito, ayon sa survey ng CNN. Sa totoo lang, pagkatapos ng maraming taon ng military operations, hindi na bago para sa marami ang pambobomba sa Middle East. Samantala, ang mga Republicans ay nananatiling sumusuporta. Mahigit 80% ang pabor dito, pero ibang usapan na kung magiging full-scale invasion ito. Tandaan, si Trump ay tumakbo bilang pangulo na may pangakong peace through strength at walang bagong digmaan. Isang bagay ang magsagawa ng airstrikes laban sa Iran, pero ibang level na kapag umabot ito sa pagpapadala ng tropa sa lupa, lalo na at malinaw niyang ipinangako noon na hindi ito mangyayari. At dahil papalapit na ang midterm elections, napakalaking sugal ang ganitong hakbang. The wreckage. Sa gitna ng lahat ng ito, may isa pang mas tahimik pero mas seryosong tensyon na sumabog nitong weekend, ang hidwaan sa loob mismo ng Iran. Si Masoud Pezeshkian, na halos hindi naririnig mula nang magsimula ang digmaan, ay napaulat na matinding kinokontra ang direksyon ng Islamic Revolutionary Guard Corps. Ayon sa ulat ng Iran International, patuloy umano niyang kinu-question ang agresibong pagpapalawak ng mga pag-atake sa rehiyon at hinihiling na ibalik sa sibilyang pamahalaan ng kontrol. Pero agad itong tinutulan ni Ahmad Vahidi. Sa halip, ibinalik niya ang sisi kay Pezeshkian. Inaakusahan ng administrasyon nito na hindi nakapaghanda ng sapat na reforma bago pa man sumiklab ang digmaan. Sa madaling salita, kung paniniwalaan ng ulat, ang mismong sistema ng pamamahala sa Iran ay unti-unti nang nagiging isang sisihan sa pagitan ng sibilyang gobyerno at ng mga puwersang konektado sa IRGC. Hindi na ito ganap na bago. Noong unang bahagi pa lang ng Marso, nagkaroon na ng banggaan sa loob ng pamahalaan nang humingi ng paumanhin si Masoud Pezeshkian sa mga karatig bansa dahil sa mga pag-atake. Hindi ito nagustuhan ng Islamic Revolutionary Guard Corps
At bilang sagot, lalo pa nilang pinaigting ang mga pag-atake para magpadala ng malinaw na mensahe. Samantala, si Benjamin Netanyahu, habang nagsasalita sa Northern Command ng Israel Defense Forces sa SAFED, ay tinawag ang lahat ng ito bilang patunay na epektibo ang kanilang kampanya. Ayon sa kanya, may nakikitang bitak na umano sa loob ng rehimen ng Iran. Kung ito ba ay tunay na intelligence assessment o simpleng political messaging o kombinasyon ng dalawa, nakadepende na yon kung sino ang tatanungin. Pero ang pag-leak na ito ay mahalaga dahil nagbibigay ito ng mas malinaw na larawan kung paano o kung may maayos pa bang pamamahala sa loob ng Iran. Lalo na at marami pa ring tanong tungkol sa kalagayan at kinaroroonan ni Mojtaba Khamenei na hindi na nakita sa publiko o kahit sa video matapos umano siyang mapinsalaan sa unang mga pag-atake ng digmaan. Dahil dito, lalong lumalabo ang tanong, sino ba talaga ang may kontrol? Lumilitaw si Mohammad Bagher Ghalibaf bilang isa sa mga posibleng nagpapanatili ng kaayusan. Pero kahit siya, hindi kayang pagtakpan ng isang gobyerno kung saan hindi malinaw kung sino ang tunay na namumuno. At sa kabila ng kaguluhan sa loob, nagagawa pa rin ng Iran na magpakita ng lakas sa labas ng kanilang bansa. At dito papasok ang isa pang tensyon sa Lebanon. Nagbigay ng deadline ang gobyerno ng Lebanon noong March 29 para paalisin ang ambassador ng Iran na si Mojtaba Amani at idineklara siyang persona non grata. Pero imbes na sumunod, tahasan niya itong tinanggihan. Ayon sa ulat, wala siyang planong umalis ng bansa. Isang direktang pagsuway sa utos ng Beirut. Sa unang tingin, parang maliit na issue lang ito, isang tao lang ang sangkot. Pero sa reality, malaki ang magiging epekto nito sa hinaharap ng Lebanon. Matagal nang tinitingnan ng Iran ang Lebanon bilang bahagi ng kanilang impluensya, lalo na dahil sa kapangyarihan ng Hezbollah at ng kanilang kaalyado na Amal Movement. Kahit may digmaan na sa sarili nilang bansa, nakatuon pa rin ang Iran sa pagpapanatili ng kontrol dito. Ang kanilang kalkulasyon na hindi magkakaisa ang Lebanon para tuluyang paalisin ang ambassador at sa huli, mapapatunayan kung sino talaga ang may hawak ng kapangyarihan at sa ngayon, mukhang may punto sila. Ang Hezbollah ay agad sumuporta sa pananatili ng ambassador at hindi lang sila, pati ang Amal Movement ay pumabor din na manatili siya sa bansa. Binoykot ng mga kaalyado ang cabinet meeting kung saan dapat pag-usapan ang pagpapatalsik sa ambassador, isang malinaw na hakbang para tuluyang pigilan ang proseso. Ayon sa isang Iranian diplomat na nakausap ng Agence France Presse, ang ambassador ay hindi aalis sa Lebanon, alinsunod sa kagustuhan ng Speaker of Parliament na sina Biberi at ng Hezbollah. At dito makikita ang mas malalim na problema. Ang agwat sa pagitan ng kung ano ang ipinapatupad ng Estado sa papel at kung ano ang kaya nitong ipatupad sa reality, iyan ang kwento ng modernong Lebanon sa pinakasimpleng paliwanag. At mas lalong nakakalungkot ito, lalo na at nagkaroon na sana ng magandang progreso noong unang bahagi ng Marso. Para malinaw, legal na ipinatupad ng gobyerno ng Lebanon ang pagpapatalsik. Sinadya ni Abdallah Abu Habib na iwasan si Berry para hindi maantala ang proseso. Sa ilalim ng Vienna Convention, may kapangyarihan ng foreign minister na ideklarang persona non grata ang isang ambassador. Walang kailangang boto mula sa gabinete, walang approval ng parliament at walang pahintulot mula sa speaker. Pero sa kabila ng lahat ng iyon, nananatili pa rin ang ambassador sa loob ng Lebanon. Sa ngayon, panahon lang ang makakapagsabi kung ano ang kahihinatnan nito. Pero kung nais patunayan ng Lebanon na isa itong tunay na sovereign nation, malinaw kung ano ang susunod na hakbang na kailangan nitong gawin. Habang nangyayari ang lahat ng ito sa Beirut, tahimik namang kumikilos ang Israel Defense Forces sa Timog. Iniutos ni Benjamin Netanyahu ang pag-abante ng 146th Division upang palalimin pa ang buffer zone sa southern Lebanon, mas malapit sa Litani River. Hindi lang yon, pinalawak pa nila ang evacuation zones sa hilaga ng Litani, isang hakbang na wala pang kaparehong precedent sa kasaysayan. Bagamat hindi pa ito full-scale invasion, isa na naman itong hakbang papunta roon. Habang nakatuon ang pansin ng mundo sa mga nangyayari sa silangan, maaaring ang sitwasyon sa Lebanon ang maging isa sa pinakamahalagang yugto ng digmaang ito. Gaya ng dati, patuloy namin kayong i-update sa mga susunod na kaganapan. Hanggang sa muli, maraming salamat sa panunood.